Ayun. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ito po, no, itong interview po ni Defensor kay Pinky Web at saka ito naman pong interview naman ni Erwin Tulfo dito kay Karen Davila. Ah... Ito po may kinalaman pa rin sa ginagawang issue ng media. Alam niyo po, talagang puwede na po natin sabihin na nagpapakabobo na po 'no. Akala siguro ng media, hindi naman sila bobo, eh. Akala nila bobo yung mga Pilipino 'no. Dahil lang po dito sa, inisyu nila meron daw pong, abogado, yun nga yung, abogado raw na pinagnotaryuhan ni Gutesa. Dahil daw po, tinanggi niya na sa kanya nagpanotaryo, wala na pong silbi o wala ng saysay yung, sinumpaan ni Gutesa doon po sa Senado. May natututunan pa rin po ako. Ang ibig sabihin pala ng notaryo publiko, isinasa publiko mo lang, 'no? Ikaw ay, nanunumpa sa publiko, parang gano'n, 'di po ba? Hindi po natin kinakatwiranan. Sinasabi natin si Gutesa ay, nagsasabi ng totoo o hindi. It's up sa mga senador para ipakita nila kung si Gutesa ba ay nagsasabi ng totoo o hindi. Pero pinakabobo pong argumento sa lahat na porket ang notaryo ay tumatanggi, yung abogado na nagnonotaryo ay tinatanggi niya na kanya yun. Kanya po yung notaryo, siya yung nagnotaryo. Ibig sabihin peke na yung ano. Oh, yun nga po yung sabi ni Defensor. Si Defensor po, Mike Defensor, hindi ko alam kung congressman pa si Defensor ngayon o dating congressman. Si Mike Defensor po ang nagsabi na nagpakilala kay Marcoleta. So dito si Marcoleta, malinis na po rito si Marcoleta. Kasi talaga namang pinakilala sa kanya, eh. Tapos sabi ni Marcoleta, "Sige, tatanggapin ko lang 'yan." Kinakailangan lang meron siyang notaryo para 'yun yung guide namin kasi mamaya kung ano sabihin niyan, eh. Natural 'yun. Okay, ngayon may lumantad na abogado, eto nga si Pechi, Attorney Pechi, na nagsasabi na hindi siya nagnotaryo niyan. Live po tayo, baka isipin niyo po na hindi tayo live, Mag-1 lang kayo kung okay naman yung video natin at saka yung sounds natin. So eto po si Attorney Pechi, nagsabi po siya na kaya ang dami po napaniwala. Actually, hindi naman ako naniniwala na napaniwala yang mga yan. Alam naman po nila, eh. First time po kasi 'to. First time po na naging importante yung notaryo. Alam niyo po, napakatagal ko na, hindi, bagal pala yun. Hindi pala matagal yun, bagal pala yun. Napakatagal ko na po nanonood ng mga Senate hearing, congressional hearing. Pero ngayon lang po ako nakakita na kinwestiyon yung sinumpaan doon sa Senate hearing, ha? Na kino-question kung totoo ba yun dahil sa notaryo. First time po yan. Kasi po pinakamagnanakaw yung mga tao ngayon kaya lahat na lang hahanapan ng butas para masiraan yung mga nagsasabing sila yung magnanakaw. Alam niyo yung nangyayari? Lahat, pati media, bayaran. Oh, yan sinabi ko na. Makakapal ang mukha yung mga taga-media. Binububo yung mga Pilipino. Ibig niyo sabihin kahit nanumpa sa Senado walang silbi yun? Dahil notaryo mas importante? Bakit hindi nila ipanotaryo? Bakit pa pinagte-testify? Bakit pa po pinanunumpa sa Senado? Kung ang importante lang naman pala ay notaryo. Di pasa na lang mga notaryo at magpasa na lang po yung, sabihin na lang po ng Senado, eto yung mga pinanumpaan nitong tao na 'to. Oh.
Hindi po, eh, kaya ka sinasalang to test. Kaya ka tinatanong para i-test kung ikaw ba'y nagsasabi ng totoo o hindi. Bakit parang malabo ako? 'Di po ba? Nanumpa, bakit ka pinanunumpa? Ano yung sinasabi mo? Ako'y nanunumpa na magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang, so help me God. Hindi ko alam kung yun yung panunumpa. Bakit ka pinanunumpa? Para yung sasabihin mo ipinagpapalagay na totoo. Eh, badung, importante ba yung ano, yung, wala na pong bisa yung notaryo kung napatunayan mo na ikaw ay nagsasalita. Ngayon, total makukulit tong mga media. Ano po sinabi ng IBP? IBP 'to, Integrated Bar of the Philippines. Oh, 'di magpaliwanag na yung magpapatunay po na hindi siya yun, hindi po si Gutesa, kundi yung abogado. Patutunayan niya na hindi siya yun. Ngayon, hindi po ibig sabihin na hindi kanya yun, pati yung tatak, eh nangangahulugan na pineke na ni Gutesa. Ang dali lang po alam niyo po ba yun? Hindi po nagmamatter yung notaryo sa testimonya. Nagtestimonya po si Gutesa. Nagsabi po siya ng totoo. Yung po bang yun laman po ba na notaryo niya, yun din yung sinabi niya? Opo. Nag-question ba yung mga abogado, yung mga senador? Nag-question, kasama to si Erwin. Kaya nagtataka ako sa iyo, Erwin, eh. Kung gusto nyong palabasin na sinungaling yung inyong witness sa pamamagitan ng cross-examination. Hindi ba, hindi mo pwedeng sabihin tapos na ang lahat, magpapa-interview ka, bigla ka nagduda. Ano ibig sabihin nun? Napaikot ka? Ibig sabihin ngayon ka na nagduda nung may nagsabi na hindi akin yan notaryo. Gaano ka-importante yung notaryo sa lintik na panunumpa diyan sa Senado? Eh, importante pala yung notaryo, ba't pinapanumpa nyo pa? Ibig sabihin, kahit manumpa siya na magsasabi ng totoo, basta yung notaryo niya ay may kulang, hindi na obra, nasa record na yan ng Senado. Saan po nagkakaroon ng problema? Nagkakaroon po ng problema pag very legal po ang pinag-uusapan at ang chairman ninyo ay hindi abogado. Kasi therein din, pwede na sagutin ng chairman yan, eh. Ibig nyo sabihin, mas importante yung notaryo. Ako kasi nagpapanotaryo, eh. Nawala ID mo, nagpanotaryo ka. I-check mo ba, ito bang notaryo na to? Ito mismo yung abogado? Ano sabi ng IBP? Pwedeng magkaroon ng kaso dyan. Correct. Pwede magkaroon ng kaso kung peke yung nagnotaryo sa'yo. Hindi kasalanan niya na nagnotaryo. Ako, wala akong alam, eh. Alam ko bang peke yung malintik na yan? Hindi naman dentista yan na walang dental clinic tapos sa likod lang ng bahay. Doon ka bubunutan. Alam mo peke yun kasi wala siyang dental clinic, eh. Eto, notaryo publiko. Tinatakan ka. Aalamin mo pa ba kung yung nagtatak sa'yo ay pekeng abogado o hindi? O anong sabi ng IBP? Thank you very much muna kay Reyna. Ang usapin dyan, kung may pineke ba si Pechi, si Attorney Pechi ba, baka may gumagamit, yun po ang may kasalanan, yung nameke. Hindi po si Gutesa ng tinapay. O. Reyna, thank you very much sa SAR 10 SAR. Napakape. Ngayon lumilinaw na po sa atin, ginagamit po talaga to ng sabwatan ng mga media, kasabwat ng media, sila nagpapatampok nito, eh. Eh simple lang naman po yung Blue Ribbon, yung Blue Ribbon chairman, siya yung naninira sa sarili niyang committee.
Bakit niya papayagan na siraan ng kung sino-sino yung naganap sa kanyang komite na testimonya dahil lamang sa may nagsabi na hindi ako 'yan. Eh, kung hindi ako 'yan, ano kasalanan ni Gutesa ro'n kung peke yung pinagnotaryuhan niya? Oh, ang tanong nga ni Depensor, ang tanong ni Depensor, ano ang motibo? Correct. Ano ang motibo ni Gutesa para pekein niya yung Diyos ko, ang dami pong notaryo. Bakit mo pepekein yung tatak ng notaryo? Para saan? Ipagpalagay niyo na manduruga si Gutesa. Yun yung gusto niyong palabasin, 'di ba, media? Ipagpalagay niyo na manduruga si Gutesa. 'Di pumunta lang siya kahit kaninong abogado may nakalagay na notaryo publiko. Eto po sinumpaan ko sa salaysay kasi anin ko 'to sa Senate, eh. Tatatakan po 'yan. Ang notaryo po walang pakialam. Alam nga namang, totoo ba 'tong sinasabi mo? I-testing nga kita. Noon bang ikaw ay nawala? Wala pong ganun. Pumunta kang notaryo, ita-type yung sinasabi mo. Ano po ba ang pangyayari? Nasa ano, kunwari nawala ID mo. Nasa nung mga around February po nagpunta ako ng SM. Dala ko pa yung ID, pagbalik ko nawala na. Ita-type lang 'yun. Hindi po itatanong sa'yo na, "Totoo ba 'yang sinasabi mo? Sino testigo mo na nawala yung ID mo?" Ano kasalanan ni Gutesa dun? Bakit siya magpepeke ng notaryo? Naisip niyo ba 'yun? Ano yung motibo? Bakit pati notaryo kinakailangan mo ipeke? Pumunta ka lang sa lahat ng may notary public, tatatakan 'yan. Inonotaryo ka kahit na anong gusto mo ipanotaryo. Ano po pakay niyo, magpapanotaryo po ako na wala po yung ORCR. O di ikukuwento mo ngayon, may typist yun. O yan, kinuwento niya yan, tinype yan. Ganun po yun. Bakit niya pepeke eh? Hindi ko maintindihan yung logic eh. Para pepekein niya yun para matuklasan nila na hindi siya maging karapat-dapat. Samantalang walang duda, nagsalita siya, yung sinabi niya, alam niya yung sinasabi niya. Tinatanong siya, nasasagot niya. Hindi siya yung dinala kung saan, hindi nagpunta ng NBI, hindi nagpunta. Noon din, pagkatapos niya magsalita, kinwestiyon na siya. Kasalanan ba ng mga tao kung yung mga nagko-cross-examine ng mga senador ay hindi marunong mag-question? Kung sa tingin niyo yung sinungaling, mapapalabas niyong nagsisinungaling. Kaya itong sinasabi ni Tulfo, Erwin Tulfo, tinanong siya ni Karen Davila, naniniwala po ba kayo diyan sa sa mga testigo niyo? Sino po ka panipaniwala? Duda ako sa lahat. Duda ka pala eh. Vice chairman ka niyan eh. Tapos sasabihin mo duda? Anong gusto mo mangyari sa amin? Magduda din kami lahat? Wala kaming chance eh. Para patunayan kung nagsisinungaling tong mga to o hindi. Kayo nariyan kayo ang nag-iimbestiga. Sa mahusay na mag-cross-examine, makikita kung nagsisinungaling o hindi ang isang tao. Okay, isa pang tanong. Kaduda-duda ba si Kaduda-duda ba si Gutesa nung nakaharap kayo? Ang tanong, bakit hindi nyo kinontempt kung nagsisinungaling? Hindi ba kayo sanay mag-contempt? Kinontempt nyo si Diskaya, kinontempt nyo si Alcantara, kinontempt nyo si Hernandez. Sino pa na-contempt nyo? Sanay kayong mag-contempt kung sa tingin nyo nagsisinungaling. Bakit hindi na-contempt si Gutesa? Kasi sa tingin nyo nagsasabi ng totoo. Ngayon, napagalitan kayo malamang ng amo nyo, bakit lumabas yung pangalan ni Martin? Kaya ngayon, nagdadadakdak kayo lahat.
Ang una dapat imbestigahan, sabi ng IBP, yung abogado. Patutunayan niya na wala siyang kinalaman. Kasi may pumeke sa kanyang doc number o kung ano man yung tawag doon. Nakasabi ni Marcoleta, sunod-sunod yan eh. Ngayon, para mawala duda namin sa abogado, yung kaduda-duda na yung abogado eh. Imbitahan nyo sa Blue Ribbon. Pag hindi nyo inimbitahan yung abogado na yan, di na-realize ninyo na papalagan kayo ng tao. Ano kinalaman nun? Bakit ka pepekein? Tatak lang yan. Importante ba yung tatak mo? Importante po ba yun? Ang dami pong notaryo publiko. Ngayon, kung may nameke, halimbawa, palagay na natin. Kasi ang tangi lang pong para maging totoo yan, pineke yung mga papeles nitong abogado na to. Pwede ba daw mangyari yun? Pwede. Bakit naman hindi lahat pinipeke ngayon? Pineke, pero hindi kagagawa niya. Para saan? Anong gagawin? Ang namimeke niyan, yung may stall. Nag-opisina, nagamit yung doc number mo. Patutunayan mo ngayon na wala kang kinalaman dyan. Kailangan mo patunayan na wala kang kinalaman, na hindi ikaw yung gumamit nung pantatak mo o kung ano man yung sinasabi mong peke. Kasi papakita mo yung mga dokumento mo, yung mga number, may number pala yan. Dapat i-press yung asset mo. Yung abogado na nadi. Kasi walang kaabog-abog, hindi akin yan. Sige, patunayan mo ngayon na hindi iyan. Nakakatawa, di ba? Natatawa lang po ako sa patuloy at patuloy po nila. No? Ayan. Ito sabi ni Mike Defensor, walang motive si Gutesa na manloko ng notaryo. Correct. Naniniwala ko diyan. And eto naman po si Pinky Web na napakahusay na sabi sa kanya, ano pong motibo naman ni attorney para magsinungaling? Hindi namin alam. Ano naman pakialam namin? Sigurado ka ba nagsisinungaling si attorney, Pinky Web? Ha? Nagsabi ba sa'yo na hindi siya nagsisinungaling o nagsisinungaling siya? Sigurado ka bang nagsisinungaling siya pag sinabi niyang wala siyang hindi siya yung nagtatak nun? Sabi nga ng IBP, pwedeng makasuhan yung gumagamit ng notaryo ni attorney. Ang dami pong peking, siguro peking abogado yung gumamit, ang ginamit. Ngayon lang ba nyo narinig yan? Na pwedeng pekein niyang may isang abogado na pumapel na siya kunwari? I-press daw natin yung ari-arian ni attorney, sabi ni Buds. Buds, huwag kang paulit-ulit. Hindi kami makukulit dito. Hindi, okay lang yan. Bahala na si attorney dyan. 'Di ba? Ibig nyo ba sabihin, hindi ko kasi, tama wala pong logic eh. Napaka-illogical po, na sasabihin natin na, pepekein yung notaryo. Kahit saan ka po magnotaryo, pwede ka po magnotaryo. Kahit kanino pong legal na abogado. Bakit po mag-i-illegal pa na notaryo? Samantalang yung sinabi naman niya, laman ng notaryo, yun din po yung sinabi niya sa Senado. Yun po yung pinanumpaan niya. Di baliwala lang po kahit pekein yung sino ngayon na makikinabang. Halimbawa po, tanong tayo, tatanungin ko kayo sa praktikalidad.
Sino po ang makikinabang sa pineking notaryo? Si Gutesa ba? Si Marcoleta ba? Hindi. In fact, pagdududahan siya dahil bakit pineke yung notaryo, eh. Alam niyo po, noong araw, nung matitino pa po ang mga tao mag-isip, nung matitino pa po ang media mag-isip, 'no, kaya pa nilang isipin na yung mga illogical. Nung araw po ang pinipeke testimonya. Ulitin ko po, ang peking ang peking, anong tawag diyan, witness, ang pinipeke po testimonya. Ngayon pa lang po tayo naka-encounter na inaakusahan yung peke si Gutesa pero ang pineke niya hindi yung testimonya. Ang pineke niya yung tatak ng notaryo. Alam niyo ba yung peking witness? Hangga't maaari lumabas siyang katiwa-tiwala. Pero sa lahat po ng pepekein, kung peke po ang witness, yan po ang pinakahuli niyang pepekein, yung pagpapanotaryo. Hindi po. Tama po yan. Yung tanong niya na papaano yung mga sekretary lang ang nagnotaryo, peke ba yun? Hindi po. Inalaw po yun, eh. Kahit po ako, eh. Nung ako po nagpapapirma po ako, basta may tiwala naman ako dun, eh. Kailangan naman pabalikin nyo pa. Nasa division na yung tao. Okay, dito na po tayo dito sa ano 'no, ah, 'di gumugulo pa po, marami pa pong kaguluhan ngayon, 'di ba? Eto ngayon ang problema natin dito kay Tolfo, kay Erwin. Okay, eto po ang nakakatakot, vice chairman po 'to, sabi ni Erwin, "I believe may one or two hearings na lamang and then magkakaroon na ng initial committee report. Kami siguro purely na lang legislation kasi after all, we are conducting this investigation in aid of legislation, not in aid of prosecution." Kaya titigilan na nila. Total may ICI naman. Yan yung problema, 'di ba? Ipapasa na lang nila sa ICI lahat nung kanilang mga nakitang mga ebidensya. Kung may ebidensya man silang makita, eto po paliwanag ni Erwin Tulfo diyan. Noon daw panahon ni Napoles, gather daw sila ng ebidensya yung Senado, hindi pa siya senador noon, na media pa raw siya noon. Ang tagal-tagal daw na ginawa na investigasyon, bakit naulit-ulit? Bakit naulit? Kasi yung mga pinakulong kay Napoles nakalaya. Una, nakalaya na, 'di ba? Ikalawa, 'di ba sila pa rin yung involved? 'Di ba maganda po yun na, ay wala naman palang makukulong, wala naman palang mapaparusahan? Di uulit pa yung mga yan. Ang sinisisi ni Erwin diyan, wala silang nagawang batas. Tama yun, wala nagawang batas yung mga senador at yung kongreso noon. Ngayon, ang tanong, bakit nyo ititigil? Ang dami nyong katwiran, eh. 'Di ba? Ang dami pang usapin, nalutas na ba? Natukoy na ba natin kung sino pinaka-mastermind? Sagutin nyo. Malinaw na ba yung mga testimonya papunta sa mastermind? Isa pa lang yung nagsabi kay Martin. Ano sabi ni Erwin Tulfo? Siya na rin nagsabi.
Wala naman nagko-corroborate pa, isa pa lang yung nagsasalita. Wala naman nagko-corroborate pa sa sinasabi ni Gutesa. Papaano may magko-corroborate? Wala kayong iniimbitahan na mag-corroborate. Nagsabi na nga siya ng mga pangalan na kasama niya, di ba? Oh. Tsaka mali po yun. Meron na po. Actually, si Gutesa nagko-corroborate sa sinabi ni Diskaya. Ano sinabi ni Diskaya? Martin Romualdez at tsaka Saldico nabibigyan sila. O iko-connectan nyo na yun eh. Ngayon, tawagin nyo ngayon yung testigo ni si Diskaya. Yung sinabi niya, bakit niya sinabi na involved si Martin tsaka si Saldico? Hindi nyo nga inuungkat kay Diskaya yun eh. Sino yung mga taong binibigyan ninyo? Sino yung mga taong driver ba? Tauhan ba to ni Martin? Oh. Bakit ayaw nyong ipurso yun? Tapos sasabihin nyo si Gutesa lang. Hindi po. Nagsabi na si Diskaya. Hindi nyo lang tinatanong. Okay. Gusto nyong ipatigil dahil may ICI na. Buwagin nyo na yung ICI para tuloy-tuloy lang kayo. Tandaan nyo, ang Senado, separate kayo. Meron po tayong separation of powers. Hindi po kayo under ng executive. Yung Senado po ay hindi po kayo ilalim ng presidente. Kung gusto pong mag-imbestiga, bakit po? May NBI na. Meron ng kung ganyan rin lang ang katwiran ninyo, matagal na pong may NBI, matagal na pong may ombudsman. Bakit po kayo nagkukondak pa rin ng Blue Ribbon hearing? Ngayon nyo lang ba naisip? Mas makapangyarihan pa nga yung Blue Ribbon kaysa sa ICI. Yung Blue Ribbon kaya mag-contempt. Pag ayaw dumalo, papadalang ka ng sabpina. Pag ayaw mo pa rin dumalo, show cause order. Pag ayaw mo pa rin dumalo, ipapahuli ka na ng Senado. Yung ICI, walang kapangyarihan na ganun. Bakit kayo titigil? Ang katwiran ni Tulfo, vice chairman po to ha. Kaya sila gusto na nila itigil para makapag-concentrate sila sa paggawa ng batas. Si Marcoleta may 10 panukalang batas na. Pero hindi siya nananawagan na itigil. Hindi po namin kasalanan kung teka-teka yung mga utak nyo. Para lang ititigil nyo yung investigasyon kasi hindi nyo kaya mag-concentrate. Hindi nyo pala kaya yung trabaho nyo eh. Mag-resign ka dyan sa Blue Ribbon para si Marcoleta na humawak niyan. Ibigay nyo kay Marcoleta yan. Itutuloy-tuloy niya hanggang kay Martin. Kasalanan ba namin hindi nyo kaya trabaho nyo? Kinakailangan nyo pa ng concentration? Kaya daw ititigil pa dahil magko-concentrate na raw sila sa legislation, sa paggawa ng batas. Tandaan nyo, ang Blue Ribbon lamang ang tanging komite na merong hawig sa prosecution. Prosecutorial, sabi ni Marcoleta to. Dahil create yung Blue Ribbon para i-check yung mga magnanakaw sa gobyerno. Tapos papailalim kayo sa ICI. Hindi nyo ba alam, hindi naman kayo under ng presidente? Nagtayo ang presidente ng ICI. Ititigil nyo na investigasyon nyo dahil may ICI na. Ibibigay na lang daw nila yung Oh. Ngayon, ang tanong sa'yo, binigyan ka ba ng karapatan ni Lacson para magsalita na ititigil nyo na yung investigasyon at ipapasa na sa ICI yung mga ebidensya? Baka sarili mo lang kuro-kuro yan. Alam nyo po, wag nyong bibitinin yung tao. Pag binitin nyo yung tao, lalo na ngayon na pangalanan ni si Martin, ngayon kay titigil na pangalanan si Martin, anong iisipin nating lahat?
Kaya nyo tinigil kasi napangalanan si Martin Romualdez. 'Di ba? Yan yung iisipin ng mga tao, wala ng iba. Kaya nyo ipatitigil kasi nabanggit na si Martin eh. O, tutasin nga ang tawag kay Tito Soto eh. Tuta Soto. Galit-galitan pa. Baka naman ako ang may tuta kay Martin. Talaga lang may maniniwala sa'yo na tuta mo si Martin? Utot mo. O ikalawa, bakit hindi dapat yung ICI? Nagbitiw na si Magalong. Ano na kredibilidad nyo? May kredibilidad dating DPWH ni Pinoy? Ano kredibilidad nun? Lahat ng tauhan ni Pinoy walang kredibilidad. Oh, nagulat kayo. Ayun ang totoo. May kredibilidad ba kayo? Paano kayo magkakaroon ng kredibilidad na hindi nga kayo kilala ng mga tao? Ano magtitiwala sa inyo? Kilala ba namin man lang kayo? Okay, ikalawa, anong uri ng investigasyon nyo? Yung HOR nga, imagine niyo yung HOR nga naka-live na. Ganun pa mambraso sa investigasyon. Kung gusto nilang palabasin yung mga Duterte may kasalanan ng lahat ng sa sanlibutan, pinapalabas nila. Quadcom, Tricom, yung committee ni Chua, kasalanan ng Duterte lahat. Live pa yan, naka-live pa. Paano pa kami ngayon maniniwala sa investigasyon nyo, hindi nyo naman ibubukas sa tao, kayo-kayo lang. Eh kung yung live nga, nagagalit na yung mga tao eh. Napapalabas pa nila na may kasalanan yung mga Duterte na walang kawawaan eh. Yan pang hindi live. Magtataka ba kami na may kasalanan ng lahat? Isisisi nyo kay Duterte Chak? Para saan yan? Yung ICI. Kaya nga nila-live yung mga investigasyon para mawala yung duda ng tao eh. Bigla kayong tinigil ng HOR. Bakit? Iniimbitahan na nila si Saldico eh. Pinatigil na. Ano sabi ano sabi nung bagong speaker, Speaker D? Itigil na natin yan. Wala naman naniniwala sa atin eh. Naglolokohan pa ba tayo? Tama naman. Wala talaga naniniwala sa inyo. Lalo na nung pinatigil nyo. Lord Manuel, thank you very much sa $199 na pangkape. Lalo na nung pinatigil nyo investigasyon nyo, o kita nyo na, nagtayo lang ng ICI, hindi naman kayo under ng Pangulo eh. May sarili po kayo. Dati nga sabay-sabay pa investigasyon eh. Wala kayong pakialam kahit magsabay-sabay eh. Utot mo, Bads. Mawawalan daw ako ng kita kaya wag nyo daw itigil. Abit ngayon lang ba ako kumikita? Sa boxing pa lang kumikita na. Di ba? Walang katotoran, no? Impeachment nga eh. Mas malaki kikitain ko dun eh. Oh. Pero ayaw ko ng impeachment. Ugok talaga itong mga troll eh. Okay. Hindi po pwedeng ipalit yung ICI kasi ang ICI ay pang inyo-inyo lang. Tapos, saan sila kumukuha yung ICI ng mga impormasyon? Sa Senado rin.
Okay, yan lang po ang ating topic. Puwede na kayong magtanong, puwede po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat puwede po kayong magpakape.